Ayan. So, si Pangulong Duterte nga po, katulad ng naging topic natin kahapon at baka hindi nyo pa napapanood, ay nagpa-plan bumalik sa politika. Siyempre, halos 3 dekada na rin si PRRD sa tingin ko nasa 3 dekada na siya sa politics. Naging mayor ng Davao, naging kongresista, and then naging Pangulo ng Pilipinas. So, grabe yung naging dusa ni Pangulong Duterte, lalo na nitong huli niyang panahon sa politics as president. Dahil nga po, challenging yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Di ba may mga tumamang bagyo sa atin na kasing lakas ng Yolanda noong panahon ni Ngoy Ngoy. Tapos may sumabog na bulkan. Tapos, yun nga yung pandemic na 2 taon, di ba? We could have made it, di ba, to a maybe booming economy kung wala lang yung 2 years na pandemic. So doon medyo maraming hindi natuloy na mga proyekto, plano ni PRRD para, di ba, lalo pa tayong umasenso. Lahat naman, buong mundo naman naapektuhan noon. But since nakapagpahinga na nga po ang ating Pangulo, meron siyang interview with the senators of PDP Laban na vlog na natin kagabi, na he's planning to go back to politics lalo't papalapit na yung susunod na elections. Ano ba yung papalapit na susunod na halalan? Hindi po ba at yan ay senatorial elections? Sa tingin ko po, hindi naman tatakbo si PRRD na mayor ng Davao or maybe kongresista. Pwede rin, no? Kasi pareho lang namang part ng Congress ang House of Representatives, kung nasaan nandun ang ating mga kongresista or mga congressmen, and then ang Senate. Pero mas maganda po, nasa Senado na. Kasi unlike Madam Gloria Macapagal Arroyo, na kongresista ngayon, si PRRD bagay sa kanya sa Senate kasi, di ba, napaka-popular. Hindi ko alam kung bakit si Madam Gloria ay hindi tumakbong senador yan. Basta po ang sabi pinaka-popular lang kasi ang departamento, sangay or itong executive branch ng Pangulo, 'di ba? Pero ang pinaka-powerful po ay ang yung may power of the purse, itong legislative department. Ibig sabihin ang pinaka-makakapangyarihan sa Pilipinas dahil kontrolado nila ang ganito. You know, money is power, ay ang legislative department na kung saan nandiyan ang mga senador at ang mga congressmen. Sila kasi yung nagka-craft ng batas para nagbabudget, 'di ba? Batas ng bill para maging batas na for annual budget ng Pilipinas. So nandoon ang power. Itong judiciary naman, less powerful pero kapantay din yan, magkakapantay, no? Yung Korte Suprema natin at saka yung Chief Justice, kapantay rin ang kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas. Pero lihim na powerful, syempre, ang may control sa salapi, di ba? Ito nga po ang ating Senate and House of Representatives. So yan nga po ang balita, si Pangulong Duterte ay nangunguna sa potential 2025 senatorial bets sa Tangier. Tangere to ng pronunciation, Tangere. In Tangere's August 2023 survey. Shinare po ito ni Sir Mark Lopez, isang DDS. Ito po yan. Ayan. Good Saturday morning kahapon niya shinare. So yeah, it really was a good Saturday morning. It was a beautiful weekend to know na nangunguna si Pangulong Duterte at nagbabalak rin pong bumalik sa gobyerno. Hindi kaya nangangamba ang mga nasa pwesto ngayon na bumalik si Pangulong Duterte? Alam niyo, nakakalungkot, no? Or how ironic na ang BBM Sara unit team of all the tandems nung last year's election, sila yung nangako ng continuity ng nasimula ni Pangulong Duterte. Pero ngayon parang against kay Pangulong Duterte ang mga Marcos supporters, ang mga proyekto ni Papshi, ang kanyang mga activities, parang au contraire sa nasimula ni Pangulong Duterte. Hindi na, walang continuity, kasi kung meron, edi sana hindi bumabaha ngayon ng Tiabo. Ang kriminalidad, kanina may napanood akong balita, may nakatambay laang sa Baywalk, sinapok. So maraming mga nangungurus, mabuti may mga cellphone po ang mga tao ngayon, no? Mabilis mong makunan. Ito yung defense ngayon. Lagi nasa isip dapat natin yan. Ang defense natin sa bullying, sa pwedeng possible crime, and kung ano man, cellphone. No? May mga moments nga na binubuhay ko yung camera ng phone ko kapag nasa alanganing lugar ako eh. Kapag lumuluwas ako halimbawa or umaalis
or may dadaan ng lugar na medyo ramdam ko parang, oh, parang ang daming tambay or something, parang SQTR yung daanan, 'di ba? So binubuhay ko ng palihim yung camera ko para kung ano man ang mangyari, may footage ako, 'di ba? Ganon. So malala po ang crime ngayon sa Pilipinas. Hindi lang masyadong binabalita ng media. O meron pa ngang parang may mga tsugi-tsugi nga 'di ba? May sugar daddy na pastor, may nabalitaan kayong ganyan. May sugar daddy na pastor ng isang gumraduate na estudyante, hindi ko pa masyado na ano yung story, basta maraming ganyan. Chinugi nung pastor daw yung jowa nung gumraduate, ang gwapo pa naman, parang sumasali ng ano, ng mga ginoo-ginoo ganon, Mr. ganon, Mr. Kinembot, Mr. Makati, Mr. ganon, mga lugar-lugar, may pa-contest na panlalaki, no? Male pageants, ganon. So may chinugi, meron ding kinakasamang chinugi ng adiktos na asawa, kahit na hindi balita ng media lahat, lumalabas sa social media. Corruption at kung ano-ano pa. So sa pagbabalik ni Pangulong Duterte, na may nabasa nga ako sa comment nyo kanina sa aking live, na maraming matatakot po sa pagbabalik ni Pangulong Duterte dahil sure win yan. Ano kayang mahika ang gagawin ng Smart Magic at ni Comelec at saka ni Queen, si Queen Kineme, si Batha. Ano kaya ang himalang gagawin niya, huwag lang makaposisyon si PRRD. 2016, take note, allegedly PRRD was cheated. Allegedly dinaya si Pangulong Duterte noong 2016, nga lang overwhelming ang boto. So kung ilang milyones man ang tinanggal sa kanya at inilipat sa kalaban, hindi pa rin umubra, hindi kinaya ng pandaraya yung dami ng boto ng tao kay PRRD. Anong milagro kaya ang gagawin ng Comelec, Smart Magic at ng Batha at ng kung sino-sino pang mga animal para hindi pumosisyon si PRRD? Yan po ay survey ng Tangier. Yan nga po. Nangunguna. Kasi gusto pa ng bitin tayo sa within 6 years, no? Although sabi nga ng iba, ang lakas-lakas ng katawan ni PRRD nung 2016, nung tumatakbo pa lang, and sa pagtatapos ng kanyang term, tingnan nyo, ditungkod na ngayon, di ba? Humina talaga ang katawan ni PRRD, nagkaedad sa dami, baga naman ang problema, napupuyat ang Pangulo natin. At talaga naman, lagi rin niyang puyat siya. Ang simula ng trabaho niya, like hapon ba yan? Hapon siya gumigising no? And then yung pagbabasa niya, first time natin makakita ng Pangulo na ikay niyang binabasa ang lahat ng bills or papeles na sinasabit sa kanya bago pirmahan. Hinihima, abogado, prosecutor pa, 'di ba? So matalino ang ating Pangulo, kahit na proud naman siya na ang grades niya nung nag-aaral sa San Beda ay 75 lang. Sabi niya, ako ang grades ko ng 75. Okay lang, presidente naman ako ng Pilipinas ngayon. Yung mga honor students noon, appointee ko lang ngayon. Secretary ko lang. Diba? Minsan kasi po, hindi naman, may mga estudyanteng matalino talaga sa classroom or sa academics. Pero sa practical, application, like, sa totoong buhay, pagiging street smart, yon, no? Hindi sila ganun kabongga. Hindi naman katulad ng ibang tao na exposed sa field, marami rin natututunan. Syempre hindi lang naman sa school tayo natututo, no? Ibang-iba iniikay ni Pangulong Duterte yung ngayon, kaya ikay rin magbasa ng mga bills para bago pirmahan. Anyway, so ano kaya ang comments ng mga tao dito? Pabor ba sila sa pagtakbo ni Pangulong Duterte o hindi na? Sino naman to nagmamamaru kapag daw ang isang tao ay kapag naging pangulo, hindi na daw siya pwedeng tumakbo bilang senator. Philippine Constitution, the higher law of Diyos ko po, sino ito? Pinagtawanan na lang. Ayan the higher law of the land. Akala mo na nabasa niya ang Philippine Constitution, ha? Aling Philippine Constitution ang nagpo-prohibit? Wala naman akong nabasang ganyan kasi inaaral namin yan. Part of our curriculum as secondary teachers, na aralin ang konstitusyon. Walang bawal. Ang sinabi lang doon ay isang beses lang dapat tumakbo. Yan nga yung downside ng Cory Constitution Pautot nila na dapat isang beses lang tumakbo ang Pangulo bilang presidente para maiwasan ang korupsyon. Yun ang dahilan. Para huwag daw maulit yung sobrang haba ng term na katulad ni dating Pangulong Marcos. 'Di ba? Ilang beses naging Pangulo, like siguro mga 3 beses.
maybe, yeah, 3 terms si comment nyo dun sa comment section kung mas familiar kayo. Basta nakailang ulit maging pangulo si dating Pangulong Marcos ng Pilipinas. Kaya nga, di ba, umabot ng 21 years yung kanyang term, hanggang ng 21 years. Oh, Diyos ko, sino ito nagmamarunong? Sabi nga ni Sir Mark Lopez, where in the Constitution does it say that a former president cannot run for senator? Kasi po parang kung tatakbong senador ng isang pangulo, para din siyang tumatakbong congressman. Kasi iisang departamento lang naman yun. Or iisang sangay lang ng gobyerno rather, no? Congress yun eh, Senado at saka lower house. So parehong kongreso. So kung si Madam Gloria nga nasa kongreso, ba't bawal si PRRD? Diyos ko, ano nangyayari sa Pilipinas? Hindi ko naman sinasabi na maging matalino dapat ang lahat ng Pilipino, pero wag kayo magsasite ng, wag kayo magbabanggit ng isang ganyan. Diyos ko po, wag kayo magbabanggit about Philippine Constitution kung hindi nyo rin lang naman alam. Baka nga kahit isang article at section ng Konstitusyon ng Pilipinas or saligang batas, walang alam. Oh my God! Pero sabi po ng iba dito, ayan, sabi ni Kuya Angelo, the country needs you back, Tatay Diggs. Let him rest and enjoy his retirement from politics, sabi naman ng isa. Who are we to decide kung dapat natin siyang payagang magpahinga or hindi? 'Di ba? Siya yung magsasabi noon, nakapagpahinga na siya and then may plano na siyang tumakbo ulit. So most probably sa Senate po 'yan. Bakit kaya si Pangulong Duterte, ano sa tingin niyo? Bakit siya na-motivate na tumakbo ulit? Is it because hinahanap-hanap lang ng katawan? Ako, I was able to let go of my, 'di ba, my profession as hairdresser because it was replaced by a better profession which is teaching, 'di ba? Oh. Pero si Pangulong Duterte, after ng kanyang career in politics, pahinga na talaga. So, ito ba ay hinahanap lang ng kanyang katawan or namomotivate si Pangulong Duterte or napupush na tumakbo ulit dahil ang daing bulok na nakaupo ngayon at hindi kumukontra kahit dapat ng kalabanin ang mga bagay-bagay, 'di ba? And also yung kanyang mga nasimulan puro nauwi sa pagkakasayang dahil nga balik ang droga at tingin ko isa yan sa nagmo-motivate kay Pangulong Duterte. Baka pag umupo si Pangulong Duterte, ibalik niya ang death penalty, reinstate. Pwede naman, di ba? Reinstate ang death penalty. Ano kaya ang gagawin ng mga kalaban na wag lang makabalik si Pangulong Duterte? Mabubuking ang kanilang mga kalokohan. Anong panghaharang ang gagawin at mahika? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.